Yung pinakamalakas na lindol na pwede nating maranasan is between 7 to 8.4 magnitude. So yung mga buildings natin dapat nakadesenyo dito. So whether bahay yan o kaya building o kaya bridge, dapat nakadesenyo to sa ganong kalakas na magnitude na earthquake. 'Di ba merong panahon na walang earthquake? So, ang tinatawag namin doon yung gravity loads, yung self-weight ng building, tsaka yung occupants, tsaka yung mga other elements na nakapatong sa building. At tinatawag doon gravity loads. So kapag mas malapit ka sa active fault, mas malakas yung earthquake force na i-apply mo sa building. Habang lumalayo ang isang gusali sa active fault, humihina yung epekto ng earthquake sa gusali na yun. Kapag malambot yung soil, kunyari maputik o kaya uh, yung hindi siya matigas, yung mga pundasyon kailangan natin ng mas malaking pundasyon. Kapag nasa rock or bato yung mga foundation, mas maliit yung mga pundasyon na kailangan natin. May tinatawag kang mga liquefiable soils. Yung liquefiable, yun yung parang nagtutubig or lumalambot ng parang tubig kapag nagkakaroon ng lindol. Ito, in most cases, kailangan mo ng ibang type of foundation. Yung type ng lupa nakakapagdagdag sa paggalaw ng isang building. So pag mas malambot yung lupa, mas na-amplify yung earthquake. So pag mas matigas, mas hindi na-amplify yung earthquake. Kapag hindi properly maintained, nag-deteriorate yung mga biga, yung mga poste. So maaari mag-contribute ito sa pagiging mahina ng structure. Yung retrofitting, aayusin mo yung building para mag-conform siya or maging malakas uli siya para kargahin yung ganitong mga requirements ng earthquake force, yung gravity force, gravity load. So yun yung
if ikaw yung may-ari ng building, dapat checkin mo yung building at least yearly, 'di ba, na titingnan mo kung may pagbabago rin sa itsura ng mga structural elements, kung merong sign na nagde-deflect or lumulundo, o kaya may signs ng corrosion yung kinakalawang, or may signs na nagka-crack, 'di ba? So from time to time dapat chine-check 'yon. Huwag nating tipirin yung pag-construct ng isang building at bawasan yung mga requirements natin sa bakal, sa poste, sa semento, yung gano'n, di ba? Para lumakas para maging safe yung ating structure.